Hello po mga ate, mga dude, kumusta po kayo? Welcome back po sa mga bumabalik. Maraming salamat din po sa mga bago, pati na rin po sa mga cross-watchers. Ito po ay timeless reading kung kailan nyo po ito mapanood, kung kailan nyo po ito marinig. Timeless po ito mga ate, mga dude. So, ito po ay para sa mga Aries, Sagittarius at Leo. So, mga ate, mga dude, paalala na kunin nyo lang po kung ano po yung magre-resonate po sa inyo at skip nyo po, ignore nyo po at huwag nyo intindihin yung hindi po akma or hindi po mag-resonate sa vibration po ninyo. Okay, Aries, Sagittarius, Leo, timeless reading. Ito po ay depende po kung kailan nyo mapanood, kung kailan nyo po ito marinig. Ito po yung saktong araw na makita nyo po at marinig ang mga divine messages. Divine timing, divine plan. Alright? So, mga dude, Aries, Sagittarius, Leo. Divine universe, divine beings. Hingi po kami ng mga mensahe, powerful, extremely powerful divine messages. Maraming salamat po. Embrace your inner divine goddess. Align your intentions with your actions. Create your own happiness. Create your own happiness. Okay, so meron po dito na kayo po ay may connection po sa moon, sa mga stars, highly intellectual, highly intuitive po kayo, malakas po ang inyong intuition, psychic power, at kayo ay naka-align. Yun yung frequency po ninyo, naka-align sa intention at sa frequency ng divine universe. Embrace your inner divine goddess. Yan po. Meron din po kayong mga ancestors na goddess, goddesses. May connection din po sa crystals. Maaring ito po yung present po ninyo na sitwasyon ay maaring business nyo po ito. Meron din po ditong may mata, okay? Evil eye, may moon, may stars. So, kunin nyo po kung ano po yung meron pong connection sa energy, sa vibration po ninyo. So, meron din pong golden, pwedeng golden opportunities po ito. Depende po sa kung ano po yung intention po ninyo, lalo na po sa pagpapayaman. Yan po, no? Mga dude, financial connection po sa abundance, financial gain, increase, promotion, may crystals. So, meron din po, sa ilan naniniwala po na nakakatulong po yung mga crystals. Yan po. Para sa protection at sa abundance po ninyo. Evil eye. So, ang ilan po sa inyo ay meron pong 9 to 5 job. Sa ilan ay meron din po kayong online platforms. Yan po. Social media. Nasa public eye. Spotlight. Yan po mga dude. At yung energy po ninyo, pati yung inyo pong physical na itsura, yan po, kung paano po kayo nakikita ng ibang tao, ay may pagka goddesses po. Yan po mga dude. So, high vibe po kayo. Yan po yung mga energy ng yung frequency po ng mayayaman, ganyan po, yung kilala po sa publiko, society, ganyan po mga dude. So, dahil nga po sa connection ninyo sa moon ay highly intuitive talaga kayo. Kayo po ay napapansin nyo po yung mga signs, synchronicities. So, may strength. Maring sa ilan, 8 months po kayong nahirapan sa inyo pong career, sa negosyo po ninyo, sa problema po ninyo sa mga karmic debts, karmic cycle po ito, karmic relationships. Sa career man po yan, sa relationships po, sa pamilya, sa ibang tao, social media, ang ilan po, o yung karmic cycle, yan po, na kung ano po yung hirap at mga problema po na naranasan po ng inyo pong mga ancestors ay nararanasan nyo rin po, lalo na po yung sinusubok po yung inyo pong inner power, inner divine goddess energy na sinusubok po ng divine universe ni God,
Yan po, para kayo ay mas patatagin. Yan po. Hindi mo nga naman malalaman yung inner power, yung inner strength mo hanggat hindi mo nasusubukan na ma-overcome or malagpasan yung mga matitinding pagsubok. So, nandito na po yung magkakaroon kayo ng confidence. Wow, may chariot kayo dito. So, maari din po na may connection sa inyo na Cancerian. Yan po. Pero ang chariot kasi ay triumph. Pagpapatuloy po ninyo sa yung perseverance po ninyo na kahit marami pong problema, nahihirapan po kayo ay tuloy lang. Kumbaga pinagpapatuloy nyo pa rin yung determinasyon po ninyo, hindi nawawala. So madalas nyo po makita 888-777 o may mga numero na ganito po sa inyo pong home address, cellphone po ninyo, cellphone number. Madalas po ninyo makita kahit saan or marinig. 777 ay napakaswerte. Ang 888 napakaswerte din po niyan. Good fortune, opportunities, prosperity po yan. So, kayo po ay magiging matagumpay. Ano man po yung sitwasyon po ninyo sa love life, sa relationship, problema po sa love life, sa home life, sa family, sa pamilya po ninyo, relationship sa mga ibang tao, yung relationship din po ninyo sa career po ninyo, no, mga dude, at sa sarili mo, sa inner power, inner strength, kakaroon ng alignment. At may clarity kasi meron po ditong mata, no, may mabubuksan, may maa-unfold, may malalaman ka, magdidiscover. Yan po. Ma-activate ito sa ilan, no, pag napanood nyo po ito. Pagkatapos yung mapanood, magkakaroon na po ng activation sa inyo pong solar plexus chakra, sa inyo pong third eye chakra. So, ang chariot, yan po ay sign na talagang kayo po ay magiging matagumpay, magkakapera, magkakaroon na ng solusyon po yung problema po ninyo. Yung mga karmic debts, karmic cycle ay iiwan nyo na po yan sa bloodline po ninyo, yung ancient Egypt. Yan po, mga dude. Ito din po ay sign sa ilan na magiging matagumpay po yung biyahe po ninyo, travel, ayan po, short trip, long trips, o yung pagtatrabaho po sa ibang bansa, o yung makabili po ng sasakyan, mga dude. So, yung stuck na energy, yung matagal na po kayo, maari din po sa ilan na 8 months, 7 months, yun po, na kayo po ay talagang walang galaw, walang progreso po yung inyo pong buhay, lalo na po sa career, sa negosyo, online platform po, mga dude. Magkakaroon na kayo dito ng financial freedom. Gagawa kayo ng mga bagong boundaries yan, mga dude. Protection para sa sarili po ninyo, sa inyo pong divine energy. So, bagong perspective din po yan, bagong mga idea. Kasi nga may ma-unfold, may marirealize ka, may mga makikita ka, mga dude. Tutulungan ka ng iyong third eye chakra na makita yung mga dude, yung mga dapat mong makita or dapat mong malaman. Alright? Maaari pong may makikita po kayong 555. Yan po. Yung mga numero po dito, 555, 777, 888. Maaring kasalukuyan ay nagsi-self-sabotage po kayo or meron pong anxiety, yung kayo po ay stress. Yan po. Sa anuman pong aspeto ng buhay po ninyo, sa pera, sa trabaho, sa career, sa love life, o sa pamilya po. Ano man po yan, lalo na po yung takot na kayo po ay hindi magtagumpay or hindi po mangyari yung minamanifest po ninyo, yan po ay matatanggal na po, no? Yung mga delays o yung mga conflicts, away, yan po, gossip, matatanggal na po yan, mga dude, at kayo ay magtutuloy-tuloy na sa inyo pong buhay, no? Yung chariot kasi ay forward movement na po yan, at mas malinaw, mas makakapag-focus sa direksyon na kung saan ay talagang mas magiging masaya ka. Yan, no? Sobrang synchronized ng energy. Create your own happiness. Alright? Ito naman ay self-created boundaries. Ikaw din ang gagawa ng sarili mong rules, sarili mong boundaries. Yan po, o protection para sa sarili mo, at kung saan ka magiging masaya din. Ikaw na pipili ng direksyon or ng kung ano po yung gusto po ninyong gawin na dun ka magiging mas masaya.
mas magiging tahimik ang kalooban mo. 555 ay pagbabago po yan. So, may malaking pagbabago. Detox your friendships. Kasi nga, nandito yung mga conflicts eh. So, yan po. Maaari talaga na yung abundance po, yung flow po ng abundance ay naapektuhan nga dahil sa mga toxicity sa paligid, yung mga hindi magagandang energy o yung toxicity, yung mga dude, yung chaos o drama na naapektuhan ka dahil nga sa hindi mo yun drama, hindi mo yun problema o conflict. Ito ay external. So, naapektuhan ka ng mga tao. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time. So, pansinin mo kung sino yung mga kasama mo palagi. Hindi mo energy yung bigla ka na lang madedepress, yung kayo po ay sobrang stress, yan po yung parang kayo laging pagod, yung kayo ay walang peace of mind, walang inner peace, ganyan po, anxiety, yun ay hindi mo energy, vibration or frequency yun, low frequency, yan, to be specific, ay low frequency po yan ng mga taong naapektuhan ka dahil ganun sila, ganun yung energy nila, ganun yung vibration nila. So, be discerning about your associations and relationships, di ba? Mga dude. Kaya pala, sobrang konektado yan dito sa ikaw na yung gagawa ng boundaries mo. Self-created boundaries. You create your own happiness. Kasi nga naman, wala eh. Maapektuhan ka, kaya kailangan may sarili ka talagang limit, may sarili kang, may gagawin kang limitasyon para sa kanila kasi sobra tong mga to, okay? Yung mga tao sa paligid mo, sumosobra na, kung babuso. So, hindi ka na talaga masaya pagka ganyan. So, ikaw na yung gagawa ng sarili mong happiness. Gagawa ka or pupunta ka kasi pwedeng umalis ka. So, aalisin mo yung sarili mo sa lugar na kung saan puro chaos, puro conflicts, puro drama, puro problema. Ikaw yung aalis o maaring magkaroon ng divine intervention dito, pero mas lamang yung mga dude, ikaw yung aalis dito at gagawa ka ng sarili mong mundo, kumbaga gagawa ka ng sarili mong happiness, mga dude, kasi marirealize mo na mga dude, parang marirealize mo na parang hindi mo deserve, parang hindi ka dapat na ipaglaban mo pa. Na parang marirealize mo na ikaw na lang pala ang lumalaban para sa kapakanan nila. Kumbaga, talon-talo na mga dude. So, dito ka. Ikaw na yung magdidesisyon na alisin na ang sarili mo sa lugar na yan or sa sitwasyon na yan. Yan po, hindi naman literal na aalis, kahit papaano ay sa sitwasyon, aalisin mo na yung sarili mo sa ganyang sitwasyon. So, choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. So, detox yan, mga dude. Yan po yung advice po sa inyo. Pag-iwas sa mga toxic na, hindi lang friendships ito, mga dude, dahil nga pangkalahatan ito na mensahe para sa mas marami, no, para sa globally, worldwide, yan po para sa mas maraming tao. So, hindi lang friendships yan. Kasama na rin po yung mga family members, yan po, sa public, yan po, sa public, online platform, social media, kasama na po yan mga dude. Alright, sarado natin. Ask for help from others. Yan po, may mga tulong. May mga tutulong po sa inyo na masolusyonan yung problema ninyo. Wait, maghihintay ka na hintayin mo yung divine plan, divine timing, sinasabi dito. Hintayin mo kasi matatapos na rin to. Huwag kang mag-alala. Matatapos yung karmic cycle na yan. Kasi puro mga dude, yung external talaga, yung mga tao sa paligid mo, yun ang nagpapabigat eh. Hindi ikaw. Ask your angels. Humingi ka ng tulong, humingi ka ng gabay. Choose a new direction. Diba ito na yun, tinuturo ka sa new, bagong direksyon, may mga bagong opportunities na
doon ka mas mapapabuti. Yan po. At mailalayo ka sa mga energy vampires, mga negative, ang napaka-low frequency ng mga tao, kumbaga puro negatibo, puro drama, BS, bullshit, ganyan po. Chaos, ang yung kaya naapektuhan ka. So, ang advice sa inyo ay choose a new direction o pwedeng literal na aalis ka or gagawa ka ng bagong strategy ito para mas mapaayos yung sitwasyon mo. Okay, so mga dude, final card, final message. Look for a sign, 'di ba? Look for a sign. May mga signs. Yan, makikita mo yan. Makikita mo. Makikita mo rin yung mga supernatural o yung mga hindi ka panipaniwala na nakikita ng mga mata mo. So, yung third eye. So, makikita mo rin yung mga physical naman po, tangible, yung pwede mong hawakan, mga physical, makikita mo na yan, mga material na bagay o mga solusyon dito po sa physical realm. So, makikita mo ng malinaw na malinaw yan, mga dude, kung saang direksyon ka mas mapapaayos, yan po, yung sitwasyon mo, mas magiging, kung saan ka lalo na magiging masaya. Create your own happiness. Yan po. Sa ilan, maaring kayo po ay nagtatrabaho po sa Middle East o nagtatrabaho po kayo sa ibang bansa, OFW, o ito po yung plano po ninyo. So, pag lumabas yung ganito, ibig sabihin, nag-double confirmation pa po dito sa choose a new direction. So, ibig sabihin ay magiging matagumpay yan. Yung plano mo na magtrabaho sa ibang bansa, magiging matagumpay. Lalo na kung makakita ka madalas ng 888 or 777, yan po ay prosperity o yung pagyaman. Pero meron sa ilan na maghihintay ka. Hintayin mo ang divine plan, divine timing, at mas magiging maayos. Magkakaroon, bibigyan ka ng solusyon ng divine universe. Meron din po dito na unlimited abundance, yung prosperity din po, prosperity at protection din po ng dito po sa crystals. Yan po mga dude. May glow up din po dito, glow up. So, mas magiging magkakaroon kayo ng bagong energy, new perspective, bagong inspirasyon, lalo-lalo na self-confidence. Yan po. Kumbaga mga dude ay mas magiging maayos kasi matatanggal na nga yung ito, kailangan ma-detox, kailangan mag-declutter o magtanggal ng mga negativity, negative energy at umiwas o alisin mo na yung sarili mo sa sitwasyon na yan po, na napaka low yung frequency. Sobrang magulo o yung stuck. Yan po, stuck yung energy. Kaya siguro may weight. Ito yung sinasabi dito na may mga delays, may mga hinihintay ka. So, pag nakita mo na kung ano man itong mga waiting energy o yung stuck energy, yung kayo po ay nasa stalemate, yung walang galaw, walang progreso, hindi nagbabago, hindi gumaganda yung sitwasyon, lalo na kung kayo po ay naiiyak-iyak na sa kakahintay. Pag meron pong ganitong chariot, ibig sabihin, ano man po itong challenges na to, no? Yung may hirap talagang nangyari po sa inyo na sa ilan ay 8 months na, 7 months na, okay, mga dude, ay sign ito na magiging mas maayos na, magkakaroon ng forward movement, magbabago na po, gagalaw na, makakaalis na. Sa mga gusto pong umalis, makakabiyahe, yes po, safe kayo, huwag kayong mag-alala, extremely protected po kayo, huwag kayong mag-alala, magiging masaya po kayo sa inyo pong bagong lugar na pupuntahan o journey o bagong career path po ninyo na mas magkakaroon kayo ng financial freedom, mas malinaw at mas maayos na direksyon sa buhay, kasama na rin po yung sa relationships po ninyo. Meron din talagang matatapos na karmic cycle sa buhay po ninyo na kakahinga ka ng maluwag. Alright? So, meron din po nakasuporta sa inyo, may gumagabay din po sa inyo na departed loved ones na feminine o babae po. Meron po na maaring Leo sign or air sign, Gemini, Libra, Aquarius, o Leo, yan po, o fire sign. Katulad po din ng ilan po sa inyo na nanonood, kung kayo po ay Leo, Sagittarius po, o Aries. Meron din pong nakasuporta po sa inyo na male, okay, lalaki. Maring ancestor nyo po ito na
matagumpay o yan naging matagumpay po sa kanyang panahon. Alright, meron po kayong ancestor na nasa bloodline po ninyo Egyptian or nasa Middle East, ganyan po. Yung meron po kayong ancestor na lalaki yan na naging king, hari sa panahon niya, at siya po ay sumasakay po ng karwahe po, o yun siya po yung binubuhat. Meron pong ganun, parang ganun yung vibe, ganun po yung vibe dito na meron po kayong ancestor na mayaman or king, yan po, na madalas po magbiyahe, ganyan po. So, ikaw din ito. Okay, so mga dude, mararanasan mo din ito, yung mayaman ka, makapunta ka kahit saang lugar, kahit saang bansa. Yan po mga dude. Meron din po tumutulong po sa inyo sa career, sa trabaho, negosyo, online platform, sa kung ano man po yung pinagkakitaan po ninyo. Tinutulungan kayo ng ancestor po ninyo na mayaman or king dati, sa king sa panahon niya, at tinutulungan kanyang maging mayaman din dito. Alright? Maging mayaman dito sa physical realm, dito po sa planet Earth. So, magtutuloy-tuloy na yan mga dude. Lalo na kung madalas yung makita ay 555, 555 po sa oras, 777 at 888. Alright, so mga dude, silipin natin yung bottom of the deck, no? Pahabol na mensahe po ng inyo pong mga ancestors. Okay, let go of control and relax into flow. Ayan po let go of control and relax into flow. Ayan po mga dude, ano po yung nararanasan po ninyo, i-surrender nyo na po yan, ibigay nyo po yan kay God, i-release nyo na, di ba? Detox, let go, sobrang synchronized. Detox, let go, okay? Kahit kasi, mahirap talagang i-let go, lalo na kung napamahal na sa'yo. At kahit pa, hindi naging maganda ang relationships or may mga ginawang hindi maganda sa'yo, lalo na kung napamahal na sa'yo, ang tao na to or mga tao na to ay hindi madaling i-let go. Di po ba mga dude? Pero yan po yung advice po sa inyo. Let go of control and relax into flow. Surrender nyo. Let go and let God. So hayaan nyo na kung ano man po yan, tao man yan, trabaho o sitwasyon ninyo sa ngayon, i-let go nyo na po yan, i-release nyo na po yan. Kailangan mag-detox, kailangan linis din po kayo, yung spiritual hygiene na sinasabi, mga dude, na linisin nyo rin po yung energy po ninyo, protektan yung energy po ninyo, pwedeng magamit yung mga crystals sa pang-protection at pang-linis din po at pang-hatak, pang-magnet din po ng abundance, prosperity. So, at mag-relax na kayo, okay? I-let go nyo na at mag-relax kayo at gawin nyo lahat ng makakaya po ninyo para gumawa po na sarili po ninyong happiness. Kung hindi man kayo talaga masaya sa mga kasama po ninyo sa ngayon, sa buhay, sa trabaho, o kung sino man po yung mga nakakasalamuha po ninyo, ay ikaw ang gumawa ng sarili mong happiness. Yan, let go at relax into flow. Sana may nakuha po kayo dito mga dude. Ingat po kayo palagi.